kontrolado po sugar, tapos yung pagpayat, yes, kung overweight, pero pagka underweight, nasusolusyonan din, low carb. Bakit? Kulang kayo sa healthy fats. Kulang kayo sa protein. Puro kayo gulay. Yes, papayat kayo. Sexy. Okay lang kung overweight, sige. Pero pag nag-underweight na kayo, aba, tingnan niyo yung kinakain ninyo. Baka hindi na kayo kumakain ng protina, hindi na rin kayo nagko-consume ng healthy fats. Yes. Sumeksi kayo doon, yes. So, kinumpute ba ang BMI nyo? Ang tingin ko sa inyo, hindi payat. Hindi. Nasa 49, ngayon 52 na yung bigat ko. Pero 69 na po ako ngayon. Ang pinanong lang, okay po kung bumalik sa metformin. Ngayon may protein ng akin. Pwede ko bumalik ako sa metformin. Well, bakit ayaw niyo yung wala talaga? Gusto niyo ayaw? O gusto niyo yung wala? Ayo! Mas maganda yun kaysa parang pumalit ka lang ng gamot pa rin yun eh. Dahil po namin eh. Ha? Parang po, dito sila mga kapatid. Ganun po. Kasi yung lifestyle ninyo is same. Kasi imagine, sino yung weekly kainan? Oh, weekly kainan. Get together. Yes. Opo. Yun po yung lifestyle, no? Every week, get together, kain. Pag may birthday, hanggang lunch, hanggang dinner pa. Nagiging 2 kain. Yes. Hindi siya healthy. Lalo na napansin nyo, halos lahat kayo may diabetes. May sakit. So, ibig sabihin, yung lifestyle ninyo na every week, nagsasama-sama para kumain, well, sana healthy foods. Ang problem, alam ko mga bulakenyo eh. Mga kakanin. Yeah? Mga matatamis. Ako. Okay? So, when you do low carb, mas malinaw ang pag-iisip. Hindi antukin. Kasi sugar, yes. Uy, anong hina ako? Nag-sugar. Dumakas. After ilang minutes or ilang hours, tulog. Okay? Next slide. So, iba pang mga pillars or haligi ng graceful aging, not only nutrition, yung low carb. Galaw. Ano yun? Walking. Minimum of 30 minutes. Do it regularly. Light strength training. Aba, eto, marami akong pasyente. Dok, matanda na ako, senior na ako. Pagbubuhatin mo ako ng dumbbells? Mami, ano ba reklamo niyo sa akin? Wrinkled. Naglalaylay ang balat. Unless gusto nyong surgery. Gastos naman. Do lifting. Hindi naman sinabi kong mag-Heidelin Diaz kayo na napakabigat naman yung bubuhatin nyo. Mineral water, 500 ml or 1 liter, kung ano yung kaya, 2. Another pillar, tulog. Huwag magpuyat, please. Before 10 p.m., tulog na kayo. Before 10 p.m. Alam mo, number 1 nagkokos ng insomnia, yung hindi natutulog na maaga, yung mga cellphone ninyo, gadget. Number 1 sa akin, ha? Halos lahat ng pasyente ko. Natutuwa nga ako, mother ko dati, ayaw na hate ang cellphone,
Yung may video call. Ay, hindi ko alam yan. Ang alam ko lang yung dipindot. Eh, ang hirap naman tawagan. No? Pag walang signal, ang hirap. Ngayon, wow, siya na yung tumatawag sa akin. Natutuwa ako dun, ha? May time, naku, magagalit sa akin. Kinakancel ko kasi may pasyente ako. Hindi ko ano. And then, tatawagan ko naman. Okay? Tulog. Gadget. Patayin nyo, 8 p.m. Or makatulog kayo. Kung may panunorin kayo, ano ba yung nagpapapuyat? Anak ng Batang Quiapo. Hindi pa ba tapos? Di pa, nako. Puyat pa more. Okay, next. Okay, this is a 90 years old. Coach namin to, nagpa-monitor dati. Bakit siya nagpa-monitor nun? Ang anak niya nasa abroad. Ang nanay niya, napansin niya, palaging tulog-tulog, palaging nakahiga. Ang kanyang routine ni Nanay Apolonia is to sit, eat, lie down. Sit, eat. Mas madalas nakahiga. Pag ganyang edad, siguro 84 years old siya nun. 84 years old, palagi nakahiga, alam mo na. Mukhang malapit na. Ano, okay na? Okay na yan? Yung nakahiga palagi? 84? Sabi nung anak niya, parang papunta na doon na. O sige, i-guide namin, maglo-low carb tayo. Naka-monitor naman. Pero hindi ako maging strict. May rice pa rin, pero very strict yung anak eh. So, after 1 month of doing low carb, naghuhugas ng pinggan. Wow! After 2 months, wala na sa bahay. Nangangapit bahay na. Marites. Di ba? Sino yung mga Marites? Alam ko na, yung mga nag-react. Papanood mo nga? Yes, yung video. Our 90 years old, na dating coaching. 90 years old na yan. Madalas natin nakinig. Kaya sabi, kapag matanda na, dapat nakaupo na. Dapat matahiga ka. Kaya pala diba? Ang mas kailangan ng mga senior citizen ang exercise. At hindi yung basta exercise na parang naglalakad na. Kailangan natin magbuhat. At hindi lang isang parte ng katawan natin ang kailangan i-exercise. Kailangan buong katawan. Alam niyo ba kung bakit? Habang nagkakaedad kasi tayo, mas lalo humihina ang mga muscles ng ating katawan. Nakasalalay ang tindig ng bawat tao sa ating mga muscles. At habang nagkakaedad, lalo mawawala ang muscles. Kaya napansin mo ba? Habang tumatanda ang mga tao, mas nahihirapan sila maglakad. Yung iba, it's either nakasablay o naka-wheelchair. At ang kabubuhat, ginagawa ng ekonomiya sa isang paraan para mag-wheelchair ng muscles. At tulad ng ginagawa niya ngayon, binibuild niya ang muscles ng kanyang mga braso. Nakaka-inspire ang ginagawa ng ekonomiya. Bino mo, 90 years old na siya, pero kaya-kaya pa niya ng dumbbells. At ang gagawa niya yan, sa tulong ng kanyang anak, sa abroad. Alam mo ba, tinuturuan ang anak ko sa abroad, sinali ako niya, bayad video para tuturuan kung paano magbuhat ng tama. Oo, para makikita natin, para mag-inumiman na gagawa ng nanay, magbutingnan ang perfecto na sinali sa kanyang pagbubuhat. Ang mahalaga, yung willingness, effort na ginagawa niya para mag-build siya ng affairs. Yung napasundo nga lang sinali mo naman yung challenge na buti na lang, willing din sila na magbuhat.
Alam niyo ba, dati, bago mag-enroll si Lola sa aming program sa local, dati lang siya nakahiga at hindi lumalabas ng bahay. Pero ngayon, at 9 years old, nakakapag-uwi siya ng barangay. Nakakadala naman siya sa mga kapitbahay para magpagpunta. Alright. Another na pwede niyong gawin, habang nakaupo, try natin. Sa bahay, no, pag may upuan, isasandal niyo yan sa pader. So, para lumakas yung legs, yung nakita ninyo, upper lang yan. Pero naglo-lower din siya. Okay? Hindi ko na pinanood dahil gusto ko maramdaman ninyo. You just sit straight. Mga 8 lang, 8. Kaya na to. Stand. 1. Sit. 2. Sit. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oh, you can sit down now. Anong pakiramdam? Hingal? O yung mga payat, hindi. Yung mga medyo malusog, hinihingal ako Mararamdaman niyo po sa legs. Yes, may pain. Huwag niyo lang bilisan. Kung ano yung kayang bilis, siyempre, kung ano yung capacity natin, no? So, yes. Ako, may dumbbells ako niyan na mabigat. When I do that. Barbell. So, squat. Kaya nga sa mga women or hindi pa nagbubuhat or walang resist. Ang pinaka-resistance nyo, pag namamalengke, yun na yung buhat, no? 5 kilong isda. 5 kilong baboy. O 10 kilo na ang kinakain. Ang binubuhat ninyo. Bigat nun, Bigat. Pero ito, body weight ang inano natin. So when you do that 3 times a week, MWF, cardio 3 times a week, so in between, active, nagkakamuscle, mas lumalakas, mas hindi kayo hihingalin. Yes. Ano po yung exercise ng para magkamuscle? Ngayon po, dito lang, mag-start tayo. Yun. Ganun lang Ganun lang Tapos yung napanood yung dumbbells or mineral water, wag muna kayo mag-invest sa dumbbells. Yung mura lang, mineral water. 500 ml, 1 liter. Yes. Kanina 8, pwede humalima na lang. Pwede po, 5. Kung ano yung kaya. 5, 3 beses. 5, pahinga, mga 1 minuto, tapos ulitin ninyo. Ulitin nyo ng, so dapat maka 3. Kung 5, maka 15 kayo. Kung ano yung masimulan ninyo, doon lang po muna kayo. Huwag kayo mag-over, Okay? May mga sa YouTube, 30 minutes lang. Basta, wala muna yung mga bending. Sa mga may age, ayaw ko na nagbe-bend. So you can sit down, do your lifting, mas safer. Okay? Para magka-muscle. Mas priority ko legs. So pwede kayong yung hagdanan. Hahawak kayo. O, 5 dito, 5 sa kabila. When you do that, mas lumalakas ang katawan natin. Okay? Next slide. So, safe. Huwag biglaan. Kung ano lang yung kaya. Yes, monitor your BP, monitor your sugar. If you're diabetic, monitor your sugar. If you're hypertensive, upon waking, before sleep, sulat niyo ang BP ninyo. Pagka palagi mataas, baka kailangan mag-adjust ang doktor ninyo ng gamot. Kung sobrang baba, baka kailangan magtanggal.
When you change your lifestyle, magiging, ano na yan, stable. Okay, so i-adjust with doctor, minom ng sapat na tubig. Mga ilang ano po ang talagang ano na tubig? Depende po sa timbang. Hindi yung, hindi na ako na ano sa 8 glasses to 12 glasses. Kasi depende ang timbang natin eh. May mga 50 kilos, painumin mo na sobrang dami, hindi kaya. Pero yung mga 100 kilos, siyempre kaya niyang uminom ng ano. So depende sa timbang. May formula po yun, kaso hindi ko na isasama. Weight in pounds divided by 2. So, halimbawa, 100 pounds. Divide sa 2. So, 50 ang equal. Lagyan nyo ng unit na ounce. 50 ounce, i-convert nyo sa liter. Siyempre, hindi nyo matatandaan. Mangungopia ka na. Mangungopia na, no? So, kadalasan, pag nagpapakonsult sa akin, kinocompute ko ang water intake per day. Minimum po yan. So, kung 50 ounce to liter, that's 1.5 liter a day. 1.5 liter. Depende sa timbang. So, nagpapakonsult sa akin, kinocompute ko pati fluid intake. Minimum lang yon. Siyempre, minimum lang ang pinapano ko kasi hindi na nga umiinom. Pati ba maximum pa bibigay ko. Basta ma-reach niya yung minimum, safe na ako. Next. Okay. While we age, sometimes, no? May depression, yung lalo na pagka mag-isa, emotion, so stress. Ang importante, may kausap. Kaya maganda tong mga gatherings like this. Helpful, lalo na sa mga solo, mag-isa. May purpose kayo. Pag may purpose kayo, yung depression, yung anxiety, nawawala. And the best, no? Spiritual. Huwag niyong kakalimutan. Prayer moves mountain. You have problem, pray. Nasusolusyonan yan. Lalo na, tutuwa ako, nandito kayo. Next. So, sa tingin ninyo, nagpapasaya sa inyo, maglingkod sa Panginoon, mga apong makukulit, gumala. Oh. Ang tawag dyan, yung kahit na gusto nyong umalis, mag-isa, kaya ninyo. Hindi yung nakasaklay, naka-wheelchair. Ang hirap ipasyal yung naka-wheelchair. So, paano natin iiwasan ma-wheelchair? Paano natin maiwasan na lumala yung disability na tinatawag? Eat real foods, drink your fluids, exercise, huwag magpuyat, pray. Yan ang magpapagaling sa atin. Next. Sana? Sana? Oh, yes. Checklist. Malusog. Kulang ng G. Yung G, gratitude. Active mind, love and social. Yes, socialization. Bisyo, anong bisyo? Sugar. Addiction, bisyo yan. Pigilan, okay? Sapat na tulog, organ check, paano niyo malalaman? Mga laboratory, para malaman kung okay ang puso, ang kidney. Yes? Gratitude. Magpasalamat sa ating Panginoon na pag naggumigising tayo araw-araw, walang sakit, naglilingkod. Yes. So, posible ang healthy aging doing low carb. Yes, changing your lifestyle, be active. Hindi to tool, kung ito'y tool, hindi to rule. So, gagamitin natin ang paraan ng paglo-low carb para gumaling, mabawasan ang gamot, umiwas sa mga debilitating event.
Consistent. Ibig sabihin, religiously. Parang pag nagdadasal tayo, religiously. Kung tuloy-tuloy, marami akong mga pasyente, ginagawa to, lalo na yung exercise, 1 hour, 2 hours, 3 hours, walking, ayun, na pilay. So, 30 minutes, okay na sa akin ang cardio. Okay? Pagka nasanay na kayo talaga dyan, regularly, you can extend 1 hour, 3 hours, masyado ng ano. Kung ano lang yung kaya ng katawan natin, do that. Basta ang mahalaga, be consistent. Ang consistent, mas maganda yan kaysa pina-perfect nyo. Magkakamali at magkakamali or mag-cheat at mag-cheat. Pero bumangon, madadapa, bumangon lang, bumalik, kumain ng real foods. Kung nadapa, napatikim ng cake, ice cream. Oh. Huwag na kayong pamigay nyo na, ha? Mga naman hino-hoard nyo. Uy, nagpabigay sa akin chocolate. Promise, itong gawin ninyo pag may nagpadalang galing sa abroad, chocolates. Ang dami! Kumuha lang kayo ng portion nyo. Dalhin ninyo, share nyo. Para hindi kayo ang mag-uubos nun. Share. Dali sa mga meeting nyo. Tuwang-tuwa. Mas maganda, tip, sa kaaway ninyo ibigay. Ano mangyayari? Bati na kayo! Imagine nyo yan. Isang taon kagalit, binigyan nyo ng chocolate. Ay, bati na kayo. Ang sarap sa puso, sa pakiramdam. Wala na kayong kaaway. Share your blessings. Doon, sa nangangailangan. O, mga kaaway, yes, para magbati. Isa na din ang kailangan at saka mga dahil namin. Yes. Kailangan merong nagbabawas na. Nangyari po kasi dahil Nagbabawas? nagbabawas po sa pagdumi. Okay, pagdumi. Yes. Nangyari po iba po kasi 3 araw doon, di natin dumi. 5 araw, di natin dumi. Okay, 3 lang ang tinuturo ko sa mga constipated. Kulang sa tubig, healthy fats, movement. 3 lang yan. Hindi ako. Sinabi ko. Ayusin nyo lang yan. Fluids, water, healthy fats, movement. Pag ito hindi pa rin umayos, consult at titingnan natin kung ano yung mga kinakain. Okay? Any more questions? Ano po, yung sinasabi nila na mga nag-alaga ng kamnad, ano yun? Tanglad? Gamot-gamot, iinom Yes. ba na iinumin? Yes po, okay. Ito yung mga supplement, no? Herbal, yes. May 10 ng DOH na herbal. Okay po yan. As long as, halimbawa, para sa ng sambong, if you have UTI, kidney stones, yes, pwede naman po. Basta may reason na i-consume nyo tong herbal na to. May rason. Kung wala naman kayo UTI, wala naman kayong kidney stones, ba't kayo inom ng sambong? Diuretic din po ang sambong. Madi-dehydrate kayo. Kailangan may rason bakit kayo Pag sinabing supplement, it supply yung kulang nyo. Pag may kulang kayo, mag-supplement. So, paano nyo nalalaman? Laboratory. Uy, mababa ang pulang dugo ko. Kailangan nyo mag-ferrous. Kung sa mga calcium, mababang calcium, pwede nyo kunin sa pagkain or supplement. Kasi mababa na. So, pag may mga reason na kailangan mag-take ng supplement, wala akong problema doon. Binibigay ko. Pag overweight, alam naman mag-supplement kayo, overweight. Sobra-sobra yun ng nutrients. Yes? Yung bang fish oil, okay lang na take out? Okay, pag may budget, go. Once a day. Yes, once Once a day only. Pero pwede nyo kunin ng fish oils naturally. Saan? Fish. Yung belly. Yung taba. Yes. Maganda po yun. Yung calcium tablet na okay. Ano po yan? Calcium.
Pagka mababa po yung calcium ninyo, yes. Eto ha, take note. Huwag kayo magte-take ng calcium ng basta-basta lang. Kidney stone yan. Sobra-sobra. Hindi kayo uminom ng tubig. Lagi, everyday, calcium stones. Kaya sabi ko sa inyo, pag may reason na mag-supplement, dun lang kayo magte-take. Huwag yung take, okay ang calcium. Pampaganda ng buto. Tama? Alam niyo yung pampatibay ng buto? Muscle. Exercise. May mga cancer patient po ako, no? Tuwang-tuwa ang kanyang oncologist dahil sa lahat ng pasyente niya, siya ang pinakamaganda ang bone mass density. Bakit? Ba, nagbubuhat ng dumbbells, nag-squat. Bakit? Pag ang muscle tayo, protection yan sa mga buto. Magtumba kayo, walang fracture. Dahil, na-cushion, naging una, naging protection yung muscle. Mas stabilize ang balance, hindi kayo hindi kayo matutumba. Alam niyo yung balance eh. Tapos, if ever matumba, may protection muscle. So, if you want to improve your bone, mas lumakas, do resistance exercise. Yes? Yung po sa fasting, ano po ang ideal na consistency o pattern ng fasting? Okay, ang minimum sa akin na fasting is 12 hours. Halimbawa, 7 p.m. ang dinner. 7 a.m. pwede na kayo kumain. That's 12 hours fasting na po yan. May tinatawag na, kasi matutulog ka na eh. Kakain ka pa ba ng gabi? Di na, di ba? Diretso. So pagising nyo, mas maganda wet fasting ang tawag dyan with water. Pagka dry fasting without water, pag may mga health condition pa, delikado. Why? It can cause added dehydration. Sa wet fasting na nga, nadi-dehydrate tayo eh. What more kung dry fasting? Pag dry fasting, tubig, any fluids, wala. Wala rin pagkain. Mas extensive yun eh. Mas maganda wet fasting tayo. Yes po. Okay po ba yung mga dahon-dahon na Yes po. Okay. Depende, no? Pag mataas ang potassium ninyo, yung mga dahon mataas sa potassium. Out po. So, titingnan niyo kung ano yung health condition ninyo. Kaya nga ito, hindi basta-basta kumain lang kayo, supplement, dahon. Alam natin safe ang mga dahon, yes. Pero pag may mga health condition, alamin natin ano yung mga pwedeng iwasan na natin ng mga pagkain. Kaya consult pa rin sa when you change your lifestyle, kailangan meron kayong laboratory, malaman natin anong problem. Hindi natin alam sakit ninyo, nagbago kayo, tapos bigla nagkaroon kayo ng sakit, nasisi tuloy yung ginawa ninyo. You need to have baseline para malaman. Kung normal potassium, yes, herbal is okay. Gulay, yes. Yes, nagbibigay ako ng Centrum sa mga underweight. Underweight. Kailangan na nila ng multivitamins. Pagka okay ang mga weight ninyo, bakit? Yan nasa pagkain ng nutrition nyo. Unless, yung laboratory ninyo, may mababa kayong ganito, yan, magbibigay tayo. Kaya nga kailangan natin laboratory, pa-exam yung mga gusto niya pa-exam. Kung mababa, supplement. Kung makukuha sa Centrum, yes, pwede ka mag-take ng Centrum. Pero kung normal lahat, no need ng yes, no need. Kasi pag sobrang kinakain, meron akong pasyente 5 bote vitamins. 5. Bigay naman kasi. Bigay ng anak. Sayang. Nung pinasa ko yung mga ingredients, may isa lang na nabago, pero lahat ng ingredients pare-pareho. Same. Bakit may kukonsume ng same?
Meron lang nabago na isa. Sa bawat bote, may isang iba. Sabi ko, mamili po kayo ng isang bote dyan na halos nandun yung mga ingredients, yun na lang. Pag sobra din, delikado. Okay? Ikaw yung sponsor natin ng assortment is hindi ka pwede kumain ng banana. Hindi po. Hindi naman. Kasi yung mister ko, Hindi naman. parang kain siya ng saging. May nabasa daw siya, nag-take siya ng assortment. Ayaw na niya kumain ng banana. Kasi sa losartan, may losartang potassium, no? Hindi naman. Kung may fatty liver, okay lang na huwag kumain ng saging. Pag fatty liver. Lahat ng fruits, ang pwede na sa akin, strawberry, berries, avocado for kung may mga fatty liver. Lahat ng mga sugar, ang fructose kasi sugar. So, ang saging, minsan, hindi lang isa ang kinakain ninyo eh. Sobra kayong kumain ng saging. Alam nyo bakit alam ko? Ganyan din ako noon. Alas kalahati ng piling eh. Ubusin ko. Parang isang subo ko lang, ubus na. Isa, kulang. Ano po yung symptoms mo kung fatty liver yung isang tao? Ano po usually yung nararamdaman? Abdominal pain. Kaya pinapa-ultrasound makikita sa... Or yung signs, malaki ang tiyan. So pag malaki ang tiyan, alam niyo yung mga... Yun. Maalalaman nyo lang na fatty liver kayo, ultrasound. Sa laboratory, pwedeng normal, pwedeng mataas, may fatty liver. Pero kung ang taas ng liver enzyme times 3, sure ako may fatty liver. Pero kung mga 5 lang tinas, halimbawa 40 ang normal, nag-45 ang result, pwedeng wala. So malalaman mo lang na fatty liver through ultrasound. Siyempre, gastos. So ano na lang gagawin natin? Umiwas. Ako po ay cancer patient. Okay. Sabi ng iba, since nag-seminar tayo ng low carb and more on protein, ang sabi ng iba, pag cancer patient ka, huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng... Ano na lang po yung kakain? Ano yun? Okay, sa low carb, hindi po namin pinipigilan sa akin, no, marami po akong mga cancer patient, naglo-low carb. Prioritize fats. Yung protein, yes, pero fats ang mas priority nila. Pero yung meat po, ay safe namin kainin. Yes. Basta low carb. Basta wag niyong haluan kasi ang cancer, saan energy niya? Sugar. Pag sugar, malakas kayo. Okay. Pag malakas ang sugar ninyo, mas nabubuhay ang cancer cells. Gano'ng kadami po yung itlog na dapat i-consume ng isang tao? Normal o yung isa? Well, depende sa sakit niya. Kaya kailangan consult. Individualize ang... So sa akin usually, pag walang sakit, 3 to 5 eggs per day. Oh, usually ang recommend sa mga karamihan doktor, isang itlog a day. Hanggang 2 lang, yes. Kasi bakit? Mataas kasi sa cholesterol. Lahat po ng doktor takot sa cholesterol para sa inyo. Sa akin, hindi po. Mas takot ako sa mataas na sugar kaysa sa mataas na cholesterol. May level ako ng cholesterol kung kailan ako magiging concern sa inyo. Pag 1,000 na ang cholesterol nyo, you need something, lalo na sedentary, paano nyo ba-burn yung cholesterol na yan? Basta tandaan nyo, ang HDL, LDL, transport lang yan, hindi yan yun. Yan yung nagta-transport ng cholesterol triglycerides. Hindi yan nagkakos ng stroke. Mas nagkakos ng stroke sa akin yung triglycerides na mataas at mababang HDL. Kasi pag mababang HDL, transport, it's either basto, kotse. So pag wala nang sasakyan para mag-transfer ng cholesterol triglycerides papuntang liver, mas delikado yon. Kaya dapat mataas ang HDL. Kailan po kami dapat ma-alarm na tao pag
yung label po ng sugar. Sugar? Kaya po, ibig sabihin po, may wala ko na kailangan. Ano po yung normal na page na dapat? Ganito yun. Basta nag-elevate ang sugar ninyo at hindi nyo kinontrol, daily kasi may damage ginagawa pag mataas ang sugar. Daily, minute damage, maliit na damage, hindi nyo mapapansin. Mapapansin nyo na lang yan pag may simptomas na. Which is mga 10 years, yung iba 5 years, yung iba 20 years bago nila maramdaman. May tumutusok na sa paa, sa kamay, nanlalabo na mata. Ito, tapos yung creatinine tumataas. Ito yung mga symptoms, mga senyales na alarming yung ginagawa. Kaya nga, pag nakita kong sa simula pa lang, nakita ko ng mataas ang sugar, hindi muna ako nagbibigay ng gamot. Pinapabago ko muna ang lifestyle. Yung kinakain, pinapabago ko. Ang dami kong mga pasyente, first time na nakitang mataas ang sugar, tinanggal ang tinapay, tinanggal ang pansit, pasta, noodles, all sugar food, drinks. Pagbalik niya sa akin after 3 months, ang ganda ng sugar. Kailangan pa ba ng gamot? Hindi. Yung kinakain talaga ang nag-cause. Tapos after a month, or after 3 months, hindi pa siya nag-exercise, pinag-i-start ko na siya mag-exercise. Kasi when you do the low carb, papayat po kayo. Kasama po yan sa journey. Kasama sa face niyan. Papayat, lilitan tiyan, maglalaylayan yung mga balat nyo. So paano nyo i-firm? It will take 1 to 2 years to be the best version of yourself. So be patient. Huwag yung isang buwan lang, ay, wala akong improvement. Once na nakakabuhat na kayo na walang hingal, may improvement yun. Unti-unti, makikita niyo yung improvement. Ang malaga, pag binawasan nyo, delete ang tiyan. Ha? Tuwang-tuwa kayo na pag lumit ang tiyan. Hindi yung, pag may mga picture-picture, no? No? So, ma-achieve nyo yung healthiest, yung best version of your life pag binago nyo yung kinakain, tubig, pahinga, tulog, stress, and meditation. Iba yun. Pag pinagsama-sama ninyo at hindi lang isa ang focus nyo, okay. Alright? Thank you so much for listening. Hopefully may natutunan po kayo sa low carb. Yes, thank you po.